Nagsisimula ang pelikula sa isang yugto ng panahon kung saan ang ilang bahagi ng China ay nasa ilalim ng pananakop ng Japan. Sa unang eksena, si Chen Xin, ang pangunahing karakter ng pelikula, ay dumating sa kanyang dating dojo school, ang Jingwu. Pagpasok pa lang niya sa paaralan, laking gulat niya nang makita ang punong chef, si Tian, na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang master na si Ho Yuan Kia. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Chen na ang ibang mga miyembro ng paaralan ay pumunta sa libing ni Ho Yuan Kia. Nang marinig ito, agad na nagmadali si Chen na pumunta sa libing, habang pinagmasdan siya ni Tian ng isang kahina-hinalang tingin. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chen sa libing at nalungkot nang makitang inililibing ang kanyang pinakamamahal na master. Humiga siya sa ibabaw ng kabaong at nagsimulang umiyak. Hindi nagtagal, kinuha siya ng ibang mga estudyante at itinabi. Tumalon ang eksena ng 2 araw kung saan makikita si Chen na nakaupo sa harap ng larawan ng kanyang master at nag-iisip kung paano siya namatay. Nilapitan siya ng kanyang kasintahang si Yuan na may dalang pagkain, ngunit tumanggi si Chen na kumain. Kasabay nito, si Fan Zhongxiao, ang pinuno ng paaralan ng Jingwu, kasama ang 2 pang senior na estudyante, ay dumating doon at sinabi kay Chen na nalulungkot din sila sa pagkamatay ng kanilang master, ngunit ang pagtanggi sa pagkain ay hindi isang magandang desisyon. Nagtanong si Chen kung paano namatay ang kanyang master, at sumagot si Fan na namatay siya dahil sa pneumonia. Gayunpaman, hindi naniniwala si Chen at patuloy na nagsasabi na ito ay isang kasinungalingan. Kinabukasan, habang inaalala ng buong paaralan ang kanilang maalamat na master at binibigyang galang, ang mga Hapones mula sa distrito ng Hong Kong na sumusunod sa Japanese dojo ay pumasok sa silid at pinutol ang proseso. Si Wu Zhen, ang tagasali ng Japanese dojo grandmaster na si Suzuki, ay sumulong at sinimulang maliitin si Ho at ang kanyang mga diskarte sa dojo. Binanggit ni Wu na ang mga inchik ay walang kaalaman sa dojo at sila ay mahina. Kasunod nito, nagregalo din siya ng isang board na naglalaman ng ilang mapanglait na salita na isinulat para sa mga Chinese. Nang hilingin ni Fan kay Wu na umalis, binanggit ni Wu na aalis lang siya kung may sino man sa kanila ang makakatalo sa kanyang mga tauhan. Nang marinig ito, nagalit si Chen at sinubukang salakayin ang mga Hapon ngunit pinigilan siya ni Fan, na nagpapaalala sa kanya na hindi sila tinuruan ng kanilang master na gumamit ng karahasan dahil sa galit. Si Wu ay patuloy na nag-uudyok ng away sa pamamagitan ng pagsampal sa kanyang mga pisngi, ngunit nakontrol ni Chen ang kanyang sarili. Sa wakas, umalis si Wu at ang kanyang mga tauhan sa paaralan, ngunit sinabihan muna niya ang mga inchik na umalis sa lungsod. Sa sumunod na eksena, dumating si Chen sa Hongkou Dojo na mag-isa kasama ang parehong board na niregalo ni Wu sa Jingwu School noong nakaraang araw. Doon, napansin niya ang mga estudyante ng Hong Kong na nagsasanay ng dojo at hinahamon silang makipagbakbakan sa kanya. Nang marinig ito, si Yoshida, ang head instructor ng Hong Kong Dojo, ay pinagtatawanan siya at inutusan ang isa sa kanyang mga estudyante na labanan si Chen. Sa kanyang sorpresya, madaling natalo ni Chen ang estudyante, na nagpilit kay Yoshida na isali sa laban ang mas maraming estudyante. Bagamat mas marami ang mga estudyante ng Hong Kong na umatake kay Chen, walang kahirap-hirap niyang tinatalo ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang nakaka-elektrisidad at malalakas na dojo moves. Matapos matalo ang lahat ng mga estudyante, si Yoshida na mismo ang humakbang pasulong upang labanan si Chen ngunit nakakagulat na binugbog lang siya ni Chen. Sa kalaunan, pinunit ni Chen ang papel na naglalaman ng mga nakakainsultong salita tungkol sa kanyang master at pinapanguya ito ng mga estudyante ng Hong Kong. Habang papaalis si Chen sa lugar, isang takot na si Wu ang nakamasid mula sa malapit. Ilang sandali pa, makikita sina Wu at Yoshida na nakikipag-usap kay Suzuki kung paano lumaban at natalo ni Chen ang lahat ng kanilang mga estudyante ng mag-isa. Nang marinig ito, nagalit si Suzuki at inutusan si Yoshida at ang kanyang mga tauhan na bisitahin ang paaralan ng Jingwu at ganap na sirain ito. Sa susunod na eksena, sinubukan ni Chen na pumasok sa isang parke ngunit pinigilan siya ng isang Sikh guard na nakatayo sa pasukan. Ipinakita ng gwardya kay Chen ang isang notice board na nagbabawal sa mga aso at mga Chinese na pumasok sa parke. Kasabay nito, pinapayagan ng isang babae na pumasok sa parke kasama ang kanyang alagang aso, ngunit tinanggihan si Chen na pumasok. Habang nakikipag-usap si Chen sa gwardya, may dumating na ilang Japanese na lalaki, at minaliit ng isa sa kanila si Chen at hiniling sa kanya na kumilos na parang aso kung gusto niyang pumasok sa parke.
Sa kahihiyang ito, nagalit si Chen at inatake ang mga lalaking Hapon, at sinira rin niya ang notice board. Nang makita ito, sumipol ang gwardya para tumawag ng backup, ngunit sinagip si Chen ng mga nakasaksi sa kaguluhan at tinulungan siyang makatakas. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa paaralan ng Jingwu, kung saan pumasok sina Yoshida at Wu, kasama ang kanilang mga tauhan, at agad na sinimulan ang pag-atake sa mga estudyanteng nagsasanay doon. Bagamat sinusubukan ni Fan na pigilan sila, hindi siya pinansin ng mga nanghihimasok at patuloy na sinisira ang lugar. Habang kinuha ni Yoshida ang larawan ni Ho para sirain ito, inagaw ito ni Shu mula sa kanya, ang ikatlong pinakamatandang estudyante ng Jingwu, at iniligtas ang larawan. Pagkatapos ng kaguluhan, binalaan ni Wu, na sinuportahan ng mga Japanese na estudyante, ang paaralan ni Fan at Jingwu na ibigay si Chen sa kanila sa loob ng 3 araw. Ilang sandali matapos umalis sina Yoshida at Wu kasama ang kanilang mga tauhan, dumating si Chen at nabigla nang makita ang kaguluhan sa paligid ng paaralan. Matapos malaman na siya ang dahilan ng pag-atake, sinigawan siya ni Fan at iminumungkahi na umalis siya sa Shanghai bago siya patayin ng mga tauhan ni Suzuki. Noong una, tumanggi si Chen na umalis, ngunit nang lapitan siya ni Yuan at Fan at nilinaw na hindi nila siya sinisisi sa nangyari, pumayag siya. Kinagabihan, nilapitan ni Yuan ang isang naguguluhan na si Chen at hiniling sa kanya na magpahinga bago umalis kinabukasan. Si Chen, gayunpaman, ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Yuan at pagkatapos ay nagmumungkahi na matulog na siya dahil may kailangan pa siyang tapusin. Nang walang sinasabi, iniwan ni Yuan si Chen mag-isa at natulog. Maya-maya, nakarinig si Chen ng ingay na nagmumula sa kabilang panig ng gusali at nagpas siyang sundan ito. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Tian at Feng Guoxi, ang tagapag-alaga ng paaralan ng Jingwu, na pinag-uusapan kung paano pinatay ni Tian si Ho sa pamamagitan ng paglagay ng lason sa kanyang pagkain. Sa sandaling marinig ito ni Chen, nagalit siya at hinarap ang dalawa. Hindi nagtagal, sumabog ang isang brutal na labanan, na nagtapos sa pagpatay ni Chen sa 2 traidor gamit ang kanyang malalakas na suntok. Kinaumagahan, nakahanap si Fan ng sulat mula kay Chen sa tabi ng kanyang kama, na binanggit na hahanapin niya ang mga lalaking nasa likod ng pagpatay kay Ho at maghihiganti. Hindi nagtagal, tinawag si Fan sa ibaba kung saan ipinaalam sa kanya ng mga estudyante na ang mga bangkay ni Tian at Feng Guoxi ay natagpuang nakasabit sa malapit na poste ng lampara. Napagtanto na si Chen ang pumatay sa dalawa, sa tingin ni Fan ay nasa Shanghai pa rin si Chen at hiniling sa kanyang mga estudyante na hanapin siya. Sa susunod na eksena, nakaupo si Chen sa tabi ng puntod ni Ho, kumakain ng inihaw na karne. Dumating si Yuan at hinarap siya, hinihiling sa kanya na ibunyag ang kanyang mga motibo at karagdagang mga plano. Gayunpaman, tumanggi si Chen na sabihin sa kanya ang anumang bagay, na binanggit na ayaw niyang masangkot siya. Pagkatapos nito, nagbahagi sina Chen at Yuan ng isang magandang sandali, na nagpapaalala tungkol sa kanilang pagkabata at nangakong gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na magkasama. Kinabukasan, binisita ni Wu at Yoshida si Suzuki at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Tian at Feng Guoxi. Dito, nalaman na si Tian at Feng Guoxi ay mga tauhan ni Suzuki, na nagpapanggap na Chinese at naglalabas ng kritikal na impormasyon tungkol sa paaralan ng Jingwu. Galit na galit, ipinahayag ni Suzuki ang kanyang mga plano na salakayin muli ang paaralan ng Jingwu. Gayunpaman, iminumungkahi ni Wu na ipaalam na lang ito sa pulisya at hayaan silang pangasiwaan ang sitwasyon. Kasunod nito, isang lokal na opisyal ng pulisya, si Inspector Lo, ang lumapit sa paaralan ng Jingwu at binigyan si Fan at ang iba pa ng ultimatum ng 3 araw upang hanapin at ibigay si Chen. Nagbabala rin siya na ang hindi pagsuko ni Chen sa pulisya ay hindi lamang magreresulta sa pagsasara ng paaralan kundi maaaresto rin sila dahil sa pagtulong kay Chen. Sa gabi, makikita si Wu na nag-e-enjoy sa kanyang oras kasama sina Suzuki, Yoshida, at Petrov, ang kaibigang Ruso ni Suzuki. Pagkatapos magkaroon ng hamon sa pag-inom kasama si Petrov, umalis si Wu sa lugar. Nang lumabas si Wu sa gusali at lumapit sa isang lalaking humihila ng cart para sumakay, ang lalaki ay nahayag na si Chen. Gayunpaman, dahil lasing na si Wu, hindi niya nakilala si Chen at sumakay siya sa cart. Hindi nagtagal, dinala siya ni Chen sa isang tahimik na kalye at binugbog siya hanggang sa mamatay pagkatapos ihayag ni Wu na si Suzuki ang gumawa ng planong patayin si Ho. Pagkatapos ay isinabot ni Chen ang katawan ni Wu sa parehong poste ng lampara kung saan ibinitin niya si Tian at Feng Guoxi.
Ang balita ng pagkamatay ni Wu ay nakarating kay Suzuki, na nagbanta kay Inspector Lo na agad na kumilos laban kay Chen at sa paaralan ng Jingwu. Nagbabala siya na kung mabigo si Lo, ipaparating niya ang usapin sa mga matataas na opisyal at paalisin si Lo sa kanyang posisyon. Pagkaalis ni Lo, nilapitan ni Yoshida si Suzuki at nagmumungkahi na salakayin ang Jingwu para tapusin ang lahat ng estudyanteng naruroon. Sumang-ayon si Suzuki at ipinadala ang kanyang mga tauhan sa paaralan ng Jingwu. Sa susunod na eksena, dumating si Lo sa paaralan ng Jingwu at iminumungkahi niya kay Fan na ibigay si Chen o haharapin nila ang malubhang kahihinatnan. Gayunpaman, tumugon si Fan na hindi nila alam ang kinaroroonan ni Chen ngunit ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mahanap siya. Nang marinig ito, binigyan sila ni Lo ng isang huling araw para hanapin si Chen. Samantala, nakatayo si Yuan sa hagdan, pinagmamasdan ang sitwasyon. Napagtanto na lumala ang mga bagay, tinawag niya si Fan at ipinaalam sa kanya na alam niya ang lokasyon ni Chen. Nang maglaon ng gabing iyon, nagtipon sina Fan, Yuan, at ilan sa mga estudyante ng Jingwu sa libingan ni Ho, hinahanap si Chen at hinihintay itong dumating. Kasabay nito, pumasok si Chen sa Hongkou Dojo at nagsimulang makipaglaban sa mga lalaking naruroon. Tinalo niya ang mga ito at sumulong upang harapin si Yoshida. Nilabanan ni Yoshida si Chen gamit ang isang espada, ngunit sa kanyang pagtataka, ginamit ni Chen ang kanyang nunchuk upang sirain ang espada. Kinuha ni Chen ang nasirang espada at ginamit ito para saksakin at tuluyang patayin si Yoshida. Kasunod nito, pumunta si Chen sa opisina ni Suzuki kung saan nakaharap niya si Petrov. Nakipag-away saglit si Chen kay Petrov at sa huli ay napatay niya ito sa pamamagitan ng isang suntok na tumama sa kanyang leeg. Sa wakas, nahanap ni Chen si Suzuki at pinatay siya ng isang malakas na sipa sa ulo. Samantala, nang bumalik si Fan at ang kanyang grupo sa paaralan ng Jingwu, nakita nila ang mga estudyante na maaaring patay o malubhang nasugatan. Ipinaalam ni Shu kay Fan na sinalakay sila ng mga tauhan ni Suzuki at sinira ang lugar. Ilang sandali pa, dumating si Inspector Lo sa paaralan at humingi ng impormasyon tungkol kay Chen. Iginiit ni Fan na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Chen. Binanggit ni Lo na obligado siyang sundin ang mga batas ng Hapon at arestuhin ang mga natitirang miyembro ng Jingwu. Sa sandaling iyon, pumasok si Chen sa gusali sa pamamagitan ng isang bintana at nawasak nang makita ang walang buhay na katawan ng maraming estudyante sa sahig. Nang marinig niya si Lo na nagsasabi na arestuhin niya si Fan at ang iba pa, humakbang si Chen at ipinakita ang kanyang sarili. Pagkatapos ay kinausap ni Lo si Chen, na tiniyak sa kanya na poprotektahan niya ang paaralan ng Jingwu kung susuko siya ng maayos. Sa pagtitiwala sa pangako ni Lo, pumayag si Chen na sumuko at lumabas ng paaralan. Sa huling eksena, paglabas ni Chen sa paaralan ng Jingwu, napansin niya ang isang grupo ng mga sundalong Hapon sa gate na nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril. Galit na galit, sumulong si Chen para labanan sila. Nag-freeze ang eksena sa mga putok ng baril sa background na nagpapahiwatig ng pagkamatay ni Chen at ang kanyang sukdulang sakripisyo upang mapanatili ang pamana ng kanyang master at protektahan ang paaralan ng Jingwu. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.